Cek, cek.
Naimbag nga morning, kakabsat. It's another Wednesday morning at parang feeling ko ang tagal-tagal kong nawala. sa isang Wednesday na hindi ako nakasama dito naninibago na ako. Anyway, ay salamat sa Panginoon na binigyan na naman tayo ng panibagong kalakasan at napakagandang umaga, opportunity na muli ay makatanggap ng mga pagpapala, 'di ba? Actually sa kamunduhan yun yung ano natin lagi 'di ba? Yung inaabang-abangan natin saan tayo makakakuha ng mga things para sa atin. Pero sana itong pinakamahalaga, spiritual na bagay, ito dapat yung inaabang-abangan natin na salamat Panginoon kasi makakatanggap na naman ako ng blessings mula sa inyong salita. 'Di ba? So, kasi totoo kahit anong material na bagay ang ibigay sa iyo, panandali ang saya, tapos na. Pero pagka spiritual, that lasts for eternity. 'Di ba? Yan at ngayon ngang umaga ay muli na naman nating makakasama ang mga college students. Yan. And of course, sa studio kasama po natin si Sir Mark, si ever loyal, ever faithful, at in love na in love. At syempre ang ating dalawang in love din na mga kadalagahan, si Rhea at si Sheena. And of course, sa Google Meet. Good morning, Sir Ariel. Hello, good morning sa inyo dyan. Magandang umaga and imbag nga agsapa. Kanya tayo amin. And ganda naman at in love yung mga kasama mo dyan. Oh. Sana all, sir. Okay. So, ayan, good morning sa inyo dyan sa studio ulit. And of course, sa ating mga nasa kasama dito sa ating Facebook Live. And good morning sa ating mga interns and sa mga ibang mga college students. And of course, sa mga kapatiran natin, magandang umaga sa inyo. And nakikita ko dito, natakpan na yung iba. Kita ko si Ma'am Vicky, good morning. Ma'am Joyce, then si Ma'am Beth, good morning. Ma'am Grace, ayan. And good morning sa interns, sa kanilang marcher, nakita ko nandito. And yan, kung meron pa kayong nakikita dyan, Ma'am Cherry, mga kapatiran natin. Ma'am Beth. Ma'am Beth yata. Oo. Yan. So far, sir, sila pa lang po yung nasa FB Live. Okay. All right. So, good morning sa ating lahat. And welcome again sa ating morning devotion. Tumakder para kini Apple Juice. And it's designed para sa atin lahat, no? So ang naka-schedule ay mga college, pero the word of God is for everyone. And right, before tayo na magpatuloy, isa tayo sandaling manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, for this opportunity again. Kami ay makapakinig at makapag-share ng inyong salita. We thank you sa opportunity, O Lord, na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Naway will make it fruitful, O Lord, at yung mapapakinggan namin is something that we learn from, and mahalaga is for us to be able to
put it into action or magawa namin dakilang Diyos. We thank you for waking us up again. We thank you for the good night rest and safety, O Lord, na binigyan niyo po sa amin. Give us wisdom as we share your words this morning, and forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, napakaganda ang ating theme, ang ating topic for this month of December. No, if there is of course, alam po natin na every day of the week, every week of the month, and every month of the year, no, is a family month, a family day, family week. But more importantly, as we celebrate and commemorate, sabi nga nila, the birth of our Savior, the Lord Jesus Christ, is matutunan natin, no, to be intact, but intact doon sa simbahan. Be intact doon sa worship. Okay? Kung nakikinig kayo sa anong tawag dito? Sa preaching, no, nung last Sunday, is that especially doon sa Sunday school, napakaganda yung mensahe, no, that many of our kababayan and around the world celebrate the birth of the Lord Jesus Christ in a world way, in a way na actually not acceptable, okay, in the Bible, and not acceptable even sa kung to believers, no, that yung sabi nga is iniinsulto pa natin yung the birth of the Lord Jesus Christ, no. And if it is if we are supposed to be intact as a family, as a believers, we should gather to worship like what the 3 wise men did, no. So hindi naman mga alak ang dinala doon and then nag-inuman sila kasi naipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, which is the mindset of karamihan sa atin, no. Okay, and so mamaya i-explain ko din yan. So ngayon is unahin natin muna sa studio. Okay, kasi na-miss din nila na mag-devotion. Okay? Minsan lang si Ma'am Cherry, sabi niya na hindi parang taon na. Okay, buwan na ang na-miss niya. Oo, yun yung tawag dito. If you are serious talaga sa mga ginagawa, kahit isang araw na wala ka, parang ang tagal, okay? Kasi nga yung parang guilt na hindi ka nakapag-silbi, okay? And that's sa totoo lang, no, is that's a good thing. Ang problema is that pag kahit 5 Sunday ka na hindi nagsimba and then wala lang sa'yo, ay problema na yan. Okay, kasi parang it's an indication that you are not serious sa inyong Christian life. Okay? All right. So ayan, yan yung pag-uusapan natin, no? This Christmas is still on family, still on winning our family to go to church. Ngayon is another specific one is our being intact, okay, this Christmas season doon pa rin sa church natin, and hindi natin we will not lose focus kasi this is the time na kung saan mas
nagtatrabaho din ang diablo, ang devil, no, to what you call this, divert our attention. Kaya kung minsan kung wala tayong natanggap na gift this Christmas, medyo hindi na maganda yung loob natin, no? Oo, pero that's his way na, oh, see, Christmas, di ka bibigyan ng gift, ganon. So, wala yang kuhan, wala yang birth ng Savior niyo. Di ba? Kasi hindi ka nakakatanggap ng mga ganon. Okay? And then, yun nga, ngayon yung magsisilabasan yung mga bad influences natin. Okay? And mga bisyo. Di ba? Kaya tayong mga estudyante, for example, balik tayo sa kung saan-saan, and then nandyan lahat yung mga temptations, ayan. Okay? So, even material things, dito tayo nagiging materialistic na naman. Di ba? For the rest of the month, from January to kuan is that okay. Ngayon, nakita natin, no? Very materialistic na naman tayo ngayong Christmas na ito. And that's something na i-guard natin. Okay? Guard natin sa ating sarili, sa ating members ng family. Okay, so sige, Ma'am Cherry, kayo mauna dyan. Amen. Thank you very much po, sir. At kagaya nga ng nasabi ni Sir Ariel, ay meron tayong panibagong topic ngayong December. Siyempre dahil December ay Christmas is in the air. Yan, di ba? Pero sa ating kasing Kristiyano, actually kung meron mang pinakamasaya dapat na nagse-celebrate ng Christmas ay tayo, 'di ba? Kasi bakit? Konkreto at napakaliwanag ng pagkaunawa natin. Bakit merong Christmas? And actually ako talagang na-incorporate ko yan pagka nagso-soul winning, 'di ba? Kaya nga lagi kong sinasabi na kaya nga tayo ngayong season na ito ay magse-celebrate ng Christmas for us to remember na ito yung pagkakataon na nagkatawang tao yung Savior natin, 'di ba? Ipinanganak siya sa flesh. So dapat talagang nag-e-enjoy tayo bilang isang Kristiyano sa Christmas. At actually ang text natin sa tema na ito dito sa Luke chapter 2 verse 11 na ang sabi dito, "For unto you is born this day in the city of David a Savior which is Christ the Lord." Ayan. So, bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas? Ito yung panahon na ipinanganak ang ating Savior. At yon, nagkatawang tao siya at alam na natin na hindi siya nag-enjoy dito sa lupa ng mga luho, di ba? Hindi siya pumunta dito para mag-show off. Hindi siya pumunta dito para i-treat siya na King of Kings or King mula nung siya ay dumating mula sa sabsaban. Actually, yun yung lagi kong sinasabi every time na nagkukwento ako ng patungkol sa Christmas na yung Savior natin, comparing sa buhay na gusto natin, no? Ay nung dumating siya dito, hindi siya naghanap ng pleasure. And mula sa birth hanggang sa cross, hanggang sa libingan, ay very humble lahat yung ipinakita ng Panginoong Hesukristo. Yung iba sa atin, gusto natin sa St. Luke's pinapanganak, di ba? Sa SLU, yan, mga private na tapos ipapanganak ka and then gusto mo ang mga gamit ng anak mo dahil gusto mo, kasi ngayon kahit mga dedean ng bata, mga pagkain ng bata, kumbaga parang meron lagi social status, no? Yun yung napapansin ko eh. Pasikatan ng pasikatan, anong diaper niya, anong gatas niya. Lahat ng mga bagay ay pasikatan. And then gusto mo mag-aral sa private school, di ba? Gusto mo lahat. Pero ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? He chose to be a carpenter's son. Pinili niya na doon siya ma-include na family, sa family ni Joseph. And then siya ay niyurakan, dinuraan, sinira, lahat, wala siyang
there is no beauty in him, 'di ba? Sabi na that we should desire him. Yun yung kalagayan niya noong pinapalo na siya, duguan na siya, lasog-lasog na yung laman niya. Hanggang sa kanyang libingan, hindi niya po yun property. 'Di ba? To think na he is the owner, he owns everything, pero nung siya ay inilibing, nanghiram pa siya ng libingan. 'Di ba? It only means na talagang ang Panginoong Jesus, yung pagpunta niya dito ay walang halong yabang, walang halong pleasure, walang halong um, earthly na lust. 'Di ba? Lahat 'yon ay para maglingkod sa atin, to save us from our sins, 'di ba? So ngayon, bakit natin gusto? Kasi ang topic actually natin is how to unite our family this Christmas, 'di ba? Bakit gusto natin na sa season na ito ay united ang ating family? Kasi this is our way of celebrating 'di ba? Saan kayo nakakita ng magse-celebrate ka tapos ikaw lang mag-isa? 'Di ba? Sa halimbawa, sasabihin natin, ay birthday ko kaya gusto ko merong malaking handaan tapos ikaw lang mag-isang nandun. 'Di ba? So malungkot. Kaya tayo nagsasama-sama para ma-share natin yung spirit sa ibang membro ng ating family. And pinag-uusapan natin dito hindi yung spirit ng Santa Claus, hindi yung spirit ng Christmas balls, gagaya ng napakagandang background namin, 'di ba? Hindi yung spirit ng regalo kasi kung you are just celebrating it because of the gift, sabi ni Sir Ariel, pag hindi ka nabigyan, ikaw na yung pinakamalungkot ngayong Christmas. So nawala na yung essence, 'di ba? Kaya natin po pinag-uusapan dito every devotion mula ngayong December. Ang true essence ng pag-unite natin sa Christmas kasi kailangan matalino tayong umunawa Hindi tayo papayag na dahil lang sa hindi ka nabigyan ng regalo ay wala na, malungkot na yung Christmas mo. Dahil lang sa hindi ka nakapunta sa lugar na gusto mo, maaring gusto mo ngayong Christmas magsuswimming ako by hook or by crook. Hindi nangyari. Wala, hindi natupad yung wish mo. Sa kamunduan, may wish pa silang nalalaman Pero ano kaya kung ang magandang kaisipan natin ngayon, yung Kristo na naglingkod sa akin, ako naman. Hindi natin kayang bayaran kahit ibalik yung pinaka-tuldok man lang ng ginawa niya sa atin. But through this, yung pagkakilala natin ng lubos sa ating Savior at pagiging masaya nating naglilingkod sa Kanya kasama ng ating family, ay napakalaking bagay na yon para sa Panginoon. Naniniwala akong ma-appreciate ng Diyos yun if we strive to be united as a family in serving Him this Christmas. 'Di ba? Kaya nga, ang aking unang point ngayong Wednesday na ito, ay dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 nakalagay na pray without ceasing, 'di ba? Ano yung lagi nating naririnig sa patungkol sa ating family? A family that prays together stays together, 'di ba? Kung meron din lang pinakamabisang weapon para yung pamilya natin na napalayo, yung mga pamilya natin na walang pakialam sa church, yung mga pamilya natin na okay na sa kanila yung ganilang buhay sa kamunduhan, busy sila. Actually, hindi nila maisingit yung para sa Panginoon. 'Di ba? Ngayong Christmas, what we can do is to pray without ceasing. Bakit? Prayer, unang-una, 'di ba? Prayer is asking. Prayer is asking. Ano yung implication ng prayer? Yung prayer natin, it is a sign of humility na sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, wala akong magagawa kung hindi ka kikilos. Kaya dahil ito yung desire ng puso ko na mag-unite kami as a family this Christmas, na mag-serve sa inyo. At naniniwala naman ako kung ang kahilingan natin ay para sa Panginoon, bakit hindi niya ibibigay? 'Di ba? Kaya nga dito sa
Matthew chapter 7 verse 7. Very familiar. Familiar talaga kasi kahit minsan mga unbelievers ginagamit nila to pag may matindi silang pangangailangan eh. Pero pag wala na yung pangangailangan nila, ay nakalimutan na naman nila. 'Di ba? So sabi dito, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Paano natin gagawin lahat ang mga bagay na ito? Sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng paghingi sa Panginoon na, Panginoon, alam mo yung desire ko. Gusto kong magkakasama kami bilang isang pamilya. Gusto kong kung ano yung joy ko ngayon na nare-realize ko kung gaano mo ako kamahal. Kaya in-endure mo lahat yun para sa akin. Gusto kong ma-enjoy din ng bawat membro ng aking pamilya. Diba? Kung yan ang lagi mong sinasabi sa Panginoon, iluluhod mo yan, iiiyak mo yan sa Panginoon, naniniwala ako na ipagkakaloob ng Diyos yan. Hindi lang siya, hindi lang asking, no? But prayer works beyond our human capacity. Diba? Maraming beses sa sa mga testimonies ng ating mga kapatiran sa Bible na kung paano nag-work ang prayer. Endless stories actually sa Biblia. Yung mga nakita natin na pagka nag-seek sila sa Panginoon, ano man yung problem, ano man yung kinakaharap nila, actually meron yung account sa Biblia na nandyan na yung mga chariots. Nandyan na yung mga sundalo. Pero dahil sa prayer ng isang faithful na anak ng Diyos, nawala. Nawala yung kalaban. Ganon. Prayer works beyond our human capacity. Bakit? Kasi pag tayo ay nag-pray, hinihingi natin yung power ng Diyos. Okay? Pero wag tayong malilito dito. Hindi yung prayer ang powerful. We are praying to a powerful God. Yan. So, kaya nagwo-work beyond our human capacity because yung hinihingan natin, yung gumagawa, yung tatrabaho doon sa hinihingi natin is powerful. He is a powerful God. 'Di ba? And prayer can change even the most calloused heart. 'Di ba? Minsan sasabihin natin, ang titigas ng puso nila. Akala nila hindi na nila kailangan ng Diyos. Ako, most of the time, yan ang pakiramdam ko sa pamilya ko. Dahil they think they have everything. Di ba? Parang wala na silang pangangailangan. At pag ikaw yung nandun, parang ang tingin nila sa'yo, kawawa, kasi hindi ka sumasahod ng kasing laki ng sahod nila. Di ba? Parang bibigyan ka pa, di ba, ng mga tira-tira nila, yung mga slightly used nila, ibibigay nila kasi parang feeling nila can't afford ka eh, ganyan. But, tapos pag sasabihin mo na yung Panginoon, wala kaming time. Yan. Pero pagka meron naman silang problema, sasabihin din nila, ipag-pray mo nga ako. Di ba? Ganon din. So, dito sa ating desire, sa ating puso, na we would like to unite our family in serving the Lord. We would like to unite our family in enjoying the spirit of Christmas, the true spirit of Christmas. Ay naniniwala akong pag iniluhod natin ito sa Panginoon, if we pray without ceasing, we pray with them, maganda nga yung na hindi lang ikaw yung nakakarinig ng panalangin mo. Maganda na pumunta ka sa tahanan nila and then before you leave, mag-pray muna tayo. Diba? Marinig nila na may ganun ka palang desire, Panginoon, itong kapatid ko na ito, itong family ko na ito, gusto ko talagang ma-enjoy niya rin kung ano yung totoong essence ng Christmas. At ito, ipapanalangin natin ng taimtim sa ating puso, yung totoo sa ating puso. Nakikita ng Diyos ang ating naniniwala akong we will have a family that is united this Christmas season. Yun lang po, sir. To God be the glory po. Amen. Thank you, Ma'am Cherry, no? And yes, that's a
magandang paalala ulit for this Christmas to all believers, no, and to everyone na nakikinig ngayong umaga about how powerful uh, our God is in answering, okay, our prayer. Alam niyo kung minsan yun yung ang dali nating mangutang kung may kailangan tayo, 'di ba? Sa tao. Pero pagka humingi tayo sa Diyos, hindi man lang natin ano, kaya alam niyo ito yung isang napakahalaga para sa atin, no, na especially for us who are believers and have that opportunity na alam makiusap sa Panginoon, 'di ba? Na hindi natin ipagkait ito sa iba. The more that kung minsan tayo sinasabi natin nga, 'di ba? Kagaya ng sinabi ko kanina na kung saan pag mangutang ka sa ibang tao, puskulum J. Rupam, 'di ba? Kasi kasapulam eh, 'di ba? Oo. Or anong tawag dito? Yung iba nga walang hiya eh. Okay? So and then pagka sa Diyos, hindi tayo lumalapit. And karamihan is ganun yung para sa atin, parang sinasabi natin yan. But as believers also it's also our responsibility kasi and obligation kasi nga hindi nila alam kung paano makiusap. That is why this is one of the importance, no, nang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi we will be taught of how to humble ourselves and ask God. Okay? Ang kulang kasi sa iba is that their faith, no, sa ating Panginoon, that kung minsan ang gusto nila is that pag hiningi nila, nandyan na, di ba? But God does not answer in that kind of parang actually kung gusto mo yung ganyan, whatever na hingin, sabi nga ng Bible, di ba? Just ask and it will be given. Okay, knock and it will be open. Okay? Di ba? Eh tayo hindi natin sinusunod yun. Alright? And so, that's the importance of our prayer na binabanggit ni Ma'am Cherry kanina. And yan ang hindi natin kaligtaan na i-share din, okay, sa ating members of our family. And so dito is gusto kong i-share din, no, since our topic is on what you call this keeping our family intact this Christmas, napakahalaga, okay? And dito sa Psalm 133 verse 1, very familiar verse ito, no, in terms of our unity and peace, okay? Sabi niya dito sa Psalm 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Diba? Again, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ayan. Ay, good morning sa ating mahal na pastor. Good morning, sir. Sa inyo dyan. And kay Sir Kevin, kita ko din dito. Kay Ma'am Susan. Kay Sir John Harold. Good morning po sa inyo. So yan. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So sinasabi natin na kanina that as we celebrate our Savior's birth, no, this Christmas, hindi natin sinasabi that it is December 25, really.
Okay? No one knows actually what is the exact date. But what is sure, mga kapatid, what is sure is that there is a Savior that was born. Okay? And it is important sa atin to know why he is or why he was born and why he is called our Savior. 'Di ba? And so, ang pagdiriwang ng ating dakilang tagapagligtas is sure. Okay, that is why we have that opportunity, 'di ba, to live in eternity because because a savior was born and died, okay, buried and rose again for our sins, 'di ba? And that is yung sana nga yung essence ng Christmas season natin, that we worship, okay, this Christmas because of the Savior's birth, 'di ba? At hindi natin gawin na rason ito para sa ating bisyo, para sa ating mga worldly na ginagawa. Kaya nga, 'di ba, yung kinanta nung last Sunday is that parang he is the reason for this season. Okay? We are the reason that he gave his life, 'di ba? Oo. And yun sana ang unawain natin ngayong Christmas na ito. Now, attending our church services is this is an expression or expresses our unity as believers, no? And so in every alam niyo, in every ano tawag dito, profession, meron silang mga conferences. Okay, meron silang mga gatherings. Okay? Conference ng mga engineers, conference ng mga abogado, mga doctor, mga criminologists, mga what do you call these, nurses. They have these conferences, and you know, it is there where you see them united, 'di ba? Pag meron silang mga invitation ng mga ganyan, conferences, mga meetings, and then makita mo dami nila. Okay, educators, ang dami nila, 'di ba? So, anong sabi natin doon? Ayo, united da, 'di ba? Parang nagkakaisa sila. Okay, because of that gathering. And so as believers, that is the expression of our unity in the Lord Jesus Christ, no? When we come together also to worship him. Kasi that is where our commonality comes in, 'di ba? And so you cannot say that you are a Christian and a true son of God, a true daughter of God, a true child of God if we do not value, 'di ba, yung church services natin, na pagpunta natin, 'di ba? Yes, that is where we show our unity. Okay? And that is where nalulugod ang ating Panginoon. Sabi nga niya is that it is how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. 'Di ba? Ang ganda na kung saan during church services, it is how we express also our love to the fellow believers. But our source, no, ng ating pag-ibig, okay, sa bawat isa is ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi ko nga is that why do this profession come together? Because they love their profession. Okay, they love being nurses, they love being engineers and architects and lahat-lahat. Diba? That is why when there is a conference and then nandun lahat yung mga kasama nilang mga architect, nag-uusap sila about their projects, nag-uusap sila about their kung ano-ano. Pero sa atin as believers, we come together and we talk about our ministry. We talk about how we are supposed to ang tawag dito, palaguin ang ating ministry. Paano tayo maging helpful, 'di ba? Sa ating church, maging blessing to
to others, okay, to how to win, okay, souls, 'di ba? So, yung mga yun, okay? Kaya alam niyo yun yung isang napakaganda na maunawaan ng bawat believer, no, that attending church is this expresses our unity as believers. And in unity, mga kapatid, okay, peace is achieved. Okay? And so that is why, kaya nga, tignan nyo ngayon, ang daming mga, hindi ko alam, talagang, ano yung sabi ng Bible, talagang it's getting worse and worse and worse and worse ang pan natin. I'll give you examples, no? War in Israel and the Middle East. War in Europe. Ngayon, just this yesterday, ng gabi, nag-declare ng martial law ang president don't worry, hindi Pilipinas, ng South Korea, 'di ba? And then aaway na sila dito sa Pilipinas, impeachment. And then kung ano-ano pa. Bakit there is no peace, no? Because there is no unity. Okay? And why is there no unity? Because there is no they do not tawag dito, wala silang Diyos eh. Okay? That will unite them. Okay, it is all power. It is all envy, jealousy, being envious to each and everyone. Okay? You could just imagine, no? Dito nga lang, hindi natin halos akalain na yung dalawang pinakamataas natin na leader, akala nila sila ang nagpanalo sa kanilang sarili. 'Di ba? Hindi. Mga tao ang nagpanalo sa kanila. Ngayon, we are suffering. Okay? Of whom we have voted. No, hindi ko binoto si Marcos, hindi ko binoto si Duterte. Lakson ako eh. Okay? Oo. Kaya wala eh, natalo eh, pero ganyan talaga. Ganyan lang. 'Di ba? They should they claim pinakamataas ang boto nila, okay, in history, 'di ba? And then silang dalawa magkasama talaga hanggang ngayon sabi ko bakit parang anong nangyari na yung dalawang talagang magka-party, magkasama during the election natin ng 2022. Ngayon, wala. That only shows, mga kapatid, no, how vulnerable ang tao. Okay? Kung talagang hindi tayo, wala tayong kinikilala na Diyos natin. Meron siguro silang kinikilala na Diyos nila, whatever kanya lang. They don't practice, no? Ang hirap talaga sa totoo lang. Ako naaawa ako sa atin. Okay na anong tawag dito na regular na mga okay? Common, okay? Common people. We suffer from one. But sabi nga nila, we deserve the people that we have, the government that we have, because tayo naman na tao ang naglagay sa kanila dyan. Kaya yan na naman, balik na naman tayo dun sa sinasabi ni Ma'am Cherry kanina, napakahalaga ang ating panalangin sa kanila. And we should not stop, no? Sabi niya kanina is that pray without ceasing. Okay? Huwag tayong tumigil na habang may Diyos tayo, mga kapatid, is that merong pag-asa itong bansa natin na ito. And so unity means oneness. Unity means being together, 'di ba? And harmony. Ayan. Working together, that is unity. And where else could we show, mga kapatid, ang unity natin if not on activities that is pleasing to God. Okay? And that is one of them is our attendance, our church services, our worship. Okay? That's where we show our unity. That's where we show our that there is unity among the believers. No, when we come together
during our church services, and then worship ang ating Panginoon. And so in Romans chapter 14 verse 19 sabi niya, let us therefore follow after the things which make for peace. Okay? And things wherewith one may edify another. Okay? Diba, that is why tawag dito, sabi ko kanina is that ang hinahanap natin is unity among believers. Sa binasa natin kanina na verse sa Psalm 133 verse 1, it is pleasant, okay, for brethren to dwell together in unity. It should be, no, as believers, because we are not united by our profession. We are not united by our material things. We are not united by what's common to us. Diba? Is as a matter of fact, pag makita ninyo, iba-iba tayo, diba? May iba-ibang ugali, may iba-ibang mga status in life. But when we come to church, okay, during church services, iisa lang ang pakay natin. And that is to listen to the word of God. Di ba? We come to be blessed. Okay? Regardless kung sino, regardless kung ano yung status mo. Hindi yung pupunta ka sa, alam niyo, kaya kung minsan hindi ako pumupunta sa mga reunion ng high school namin kasi payabangan lang yun . Okay? Sa totoo lang. Okay? Kaya merong mga nag-i-invite ng mga ganyan. Yung mga kwan lang, yung may kwento lang ng yabang ang pupunta doon. Di ko maalala, minsan lang, pero from there, nakita ko na, wala to. Okay? Kaya, pumupunta sila with their car, with their, diba? Sasakyan nila, and then pag-uusapan kung ano-anong mga kwan dyan. Jesus, sabi ko, is this how kwan pala? High school, mga ganon, college, na mga kwan na reunion, ang ginagawa is nagpapayabangan lang ng kung ano na yung ilan na yung bahay nila, ilan na yung sasakyan nila, mga ganon. Di ba? Parang it's not kung pa yun, di pa nga ako talagang believer doon how much more ngayon, okay, na when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, mas lalong naging iba ang perspective natin in life. Okay? Diba? And so, ayan, in Ephesians chapter 4 verse 3, sabi niya, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the band of peace. And so every time we go to church, it is where we experience peace. Okay? Because we are with our fellow believers. Sino hindi gusto, mga kapatid, ang peace, ang unity? Right. Diba? Lahat tayo. Okay? Gusto natin. Kaya nga, diba? Sabi niya is how good and pleasant, enjoyable. Diba? It is pleasing. Alam niyo mga kapatid, at least for a day, during Sundays, is that, and if for a time, like Wednesday services, Saturday services natin, we come together, diba, to enjoy peace and unity together with fellow believers. Napakahalaga, diba? With all na chaos, diba? Gulo dito sa paligid natin. We have that opportunity, okay, to be united as believers during church services. Amen. And ano pa ang pinakamahalaga, mga kapatid, aside from meron tayong mga believer, kasamang mga believers, that we are with our family, Amen. 'di ba? Nakasama doon sa simbahan. Okay? Kami, dalawa lang naman kami kay Sister Apple, 'di ba? Pero alam niyo yung ang ganda ng kung saan we are both in the church during Sundays, during church services. Hindi mo aalahanin na nasaan na yung pumunta yung asawa ko, baka na naman nagmadyong. Okay? 'Di ba? Tapos
malaman-laman mo nakikipag-away na doon sa kapitbahay, 'di ba? And alam niyo 'yun, and then kung kuwan, ang tawag dito, kung ako nandun ako sa, nakikitambay diyan sa kuwan and then nag-iinuman and then ay sus, 'di ba? So, pag-uwi away-away, away-away, where's unity mga kapatid, 'di ba? Walang peace, okey? Kung wala talaga tayong Diyos na kinikilala, alright? And so this Christmas is wag nating, hayaan, 'di ba, na hindi, intact ang ating family sa simbahan because it is where we will experience unity, okay? Na it is pleasant and it is good for brethren to dwell together in unity. Where do we dwell together? Sa totoo lang, no? In the church. Okay? During Amen. church services. That is where we dwell. Okay? Together. Ayan. All right. I hope this morning is meron tayong mga natutunan and naglaan tayo ng oras para sa ating dalawang uh, tawag dito. Mhm. Anong pangalan yung sinasabi ni Pastor? Magkaribal. Oo, magkaribal. Kayo ba yung karibal? Oo, kasi hindi na kayo, kuwan ano na yung tawag ni Pastor sa mga maliliit na mga Cordapia. Cordapia, oo, hindi na kayo Cordapia Okay. Ah, mga adult na Cordapia kayo sige. So, unahin natin si, Rhea. Siya ang wala nung, last, kasi mag-isa ni Sheila diyan, Oo. Okay. Alright, sige. So, kung may ma-share kayo ng mga natutunan niyo ngayong, umaga. Good morning po sa ating lahat. Di ba? Yan ang natutunan ko to. Yan, ang laki ng boses ko. Yung natutunan ko po ngayong umaga is yun nga po na how to unite our family this Christmas. Na andun po na ano ko lang po na kapag dumating na yung December 1, yan, inaabangan na namin yung regalo namin. Tapos nagpaplano na kami agad, ay tara na mga rolling, sabi namin. But no, andun pa po ako sa Anda. Then, kapag nangangaroling kami, pupunta lang kami sa mga mayayaman. Pero, kuripot. Tapos yan, kung sino pa yung yung medyo yun pa yung mga nagbibigay ng malalaki. Kaya ganun kasaya din yung Christmas po sa amin at sabi nga po ni Ma'am Cherry na dapat ang family natin is nagse-celebrate tayo ng kompleto. At yun yung gusto kong mangyari po sa family ko at pinagpe-pray ko pa rin po kasi sabi ko kay Mama, baka hindi na ako payagan diyan umuwi. Sabi ko, dito na lang kayo, punta na lang kayo dito. Kasi sabi niya po, uuwi daw si ate. Then sabi ko, dito na lang kayo magkipag-sport fest, gano'n. Para masaya, sabi ko. Makita nyo rin yung gawain dito sa church. Yun. At nagpapasalamat ako kasi sabi niya, ay sige, pag-isipan ko, sabi niya. Tapos yung gusto ko ay sabi din nung pastor namin parang sabi niya maganda doon mag-Christmas kasi nakikita ko sa mga Facebook na tara punta tayong Baguio this Christmas, yung mga newsfeed sa Facebook, yung nakikita ko ayun na Christmas na, tara na sa ganun sila. Kasi inaabangan nila yung mga magagandang view, mga magagandang venue at saka malamig daw dito. Ayan. At yung isa ko pa pong na tumatak sa akin yung prayer na kung paano po nagworks yung prayer po sa akin kasi pagdating ko po lang doon parang sumalubong na sa akin agad yung problema. Ayan. Pero sabi ko, Jesus is the answer dito. Amen. Tapos nung nag-pray pa ako, niluhod ko lang yun sa Panginoon, yun naging okay na
kami magkakapatid kumpleto na, pero yung nasa abroad, wala wala dito. Kaya pero masaya kasi nakikita ko pa rin yung mga kuya ko na andiyan, na minamahal nila yung magulang po namin, yung mama namin, at nakikita ko pa rin yung presensya nila ng bawat isa po. At dun po ako nagpapasalamat, subalit um, subalit nung araw po nung linggo ay hindi po kami kumpleto, but sabi ko, um, someday we will, sabi ko. At pray ko pa talaga kasi sabi ko, pagpipray ko yung mga disciples ko, yung mga naging bisita ko, pero yung family ko hindi ko pa napagpipray, sabi ko. Kaya yun yung gusto ko rin na sa buhay bilang isang Kristiyano, na andun yung burden mo sa family mo. At um, doon naman po na sabi po ni Sir Ariel na if we are true Christian, na we value every church services, na i-ano ko rin po dito nung Wednesday prayer meeting po dun, Wednesday prayer meeting midweek service po dun sa amin. Wala na nga pong pasok, holiday po ata. Yung si kuya ko, sabi niya, maglalaro daw siyang basketball. Sabi ko, tara na sa church, 6:00 na, oh. Ay, apo ka, sabi ko. Uy, 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 Ilocano, sabi. Pero, nung ano po, sabi niya, maglalaro pa ako, sabi niya po. Then sabi ko, ikaw bahala kung ano yung mas uunahin mo, sabi ko. Tapos sabi niya, wala, hindi siya nakinig. Pero pinag-pray ko pa rin sa Panginoon. Kasi, wala dun yung willing nila na pumunta sa church. Wala dun yung parang wala akong Panginoon sa puso nila na, ay, pupunta ako sa church kasi gusto kong makakinig ng salita ng Diyos, ganun. Ang ano niya, rason niya, yun, maraming dayo dun sa basketball. Kaya, alam mo, kapag ano talaga siya, laking basketball talaga, sabi ko, mahirap talaga mamilit. Tapos, yun po yung patuloy ko. Pero yung sabi ko doon sa pamangkin ko, kasi siya yung sumasama-sama sa amin. Kasi doon na siya tumitira kay mama. Sabi niya, yun, willing siya sumama. Kaya hindi niya ginagaya yung tito niya. Sabi ko, huwag mong gagayahin yan, sabi ko. Tapos yun, sumama po siya. At tapos nung linggo, siya pa yung maaga. At sabi ko, siya yung song leader doon sa amin. Kaya parang andun na ang saya, 'di ba po? Kahit na tawag dito, iniisip ko yung ano rin po, nung habang umuwi ako, iniisip ko yung revival. Kasi sabi ni Ate Sheila, parang nagtampo siya. Sabi niya, mag-isa niya lang. Kaya wala yung karibal niya. Pero lamang siya. Ayan. Pero iniisip ko rin kasi, syempre, mas masaya talaga kapag sa gawain ng Panginoon mo inuuna. At dun po ay sobrang nagpapasalamat po ako na nakikita ko po yung pag-unite po naming family, na pero sabi ko, sana yung mga iba ko ring kuya, pinagpe-pray ko na hindi lamang hanggang doon na mag-attend lang sila ng church, kundi gusto ko rin na mag-involve sila sa gawain. Na bilang ako, sabi ko, gusto ko ma-influence sila. Gusto ko by attending church ay ma-influence sila na hindi lamang yun yung maging part nila as a Christian. Kasi as a Christian nga po is mayroon tayong responsibilities na ginagawa, at yun ay isang blessing po sa atin na mas pagpapalain pa tayo ng Panginoon. Kaya sabi ko, yun yung kunento ko din sa mama ko, na yun yung blessing sa akin, na mapalad ako kasi tinawag ako ng Panginoon. Sa akin ng Panginoon at may purpose. Yun. Kaya this Christmas na. Yan.
Yun, ito talaga yung pinaka-prayer ko sa buhay ko na not my loved ones lang, but yung mga unsaved loved ones ko din. Kasi napakahalaga talaga na sabi ko, parang iniisip ko na ano, andun yung konsensya ko, yung pagsisisi ko kapag kapag sila ay namatay tapos pupunta pala silang impyerno. Sabi ko, tas yun, um, napakahalaga rin ng kung bakit po ipinanganak ang Panginoon sa araw, sineselebrate po natin. Sa amin nga po, nung nag-aaral pa ako sa secular, ay iglesia ako, hindi ako naniniwala dyan. Yung Jehovah ako, sabi niya, hindi ako tumatanggap ng regalo, sabi niya. Hindi ako mag-join dyan sa sa Christmas party niyo, sabi niya. O di sige, sabi ko. Kasi ako po yung tagalista kung sasama sila, gano'n. Pero, sige, kayo bahala. Kayo ba nakatanggap ng regalo? Kaya, yun po, um, nagpapasalamat ako kasi sa baptist ako at Kristiyano ako na naligtas ako dito po as a Christian at um, nagpapasalamat po ako ng um, marami sa Panginoon. Yun lang po, to God be the glory. Amen, amen. Alright. So, ayan, basta patuloy tayo, no? Kasi I think yun ang isang common din sa atin na pare-parehas tayo that meron pa rin kailangan nating i-win ng mga family members natin. No, ako talaga papasalamat at kontento na tayo doon sa, alam niyo yun, yung Christmas hindi na kailangan ng kay bongga-bonggang handaan. Parang punta ka lang sa church and then worship the Lord. Okay? Worship God and then uwi. The next day na naman, parang that's how we celebrate, no? Well, hindi naman sa hindi tayo naghahanda. Naghanda naman tayo. Pero ang main thing pa rin is yung pakinig natin yung worship pa rin. Okay, kaya yun pa rin ang pinaka main thing pa rin natin, no? Great Commission pa rin na tayo during the Christmas holidays, 'di ba? And hindi yung nawala na tayo sa focus at ang focus na natin is yung handa, ang focus na natin is yung regalo natin. Hindi na yun sa fun o na nagiging ang tawag dito, parang distraction sa atin. Okay, so yan si Sister Sheila. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is how to unite the family in Christmas. Sa akin naman po is dapat po maging unite po tayo sa pag-celebrate po ng Christmas. Katulad po sa amin nung hindi pa ako believers is doon po sa amin is parati po kami tawag dito. Sa amin po is okay lang po na walang handa basta tawag dito. Yung sa amin is yung mahalaga po talaga is yung pagpunta ng simbahan. Pero may po talaga, pero iba yung doon sa amin. Iba yung, kasi Catholic po kasi ako noon. Iba po kasi yung iba yung paraan ng pag-celebrate. Pero nung nandito po ako is, dito ko po nalaman na po talaga, mas mahalaga po talaga na kapag mag-celebrate po tayo ng Christmas is dapat po kahit wala pong handa sa bahay, basta ang mahalaga dito po is pupunta po tayo sa church, doon po tayo mag-worship po. At kasama yung mga
ka-membro po sa church at dapat din po is kasi po kapag kasi masaya po kasing dapat masaya po tayong maglilingkod sa Panginoon. At may bigay lang po ako na verse. Is sabi nga sa Matthew 1:24, ay 1:20 ay 1:21. Ay 1:21 tama ba? Yung God is love is kung ang love ng Diyos ay nasa atin. Kung ang love hindi ka wala. Yung ano pala po, John 3:16, yung God is love is kung ang love ng Diyos ay nasa atin ay namumuhay tayo na maglilingkod sa Diyos. Tulad ngayon po, Christmas, pagkakataon na natin na i-share po sa mga tao yung kung ano talaga yung tunay na meaning po ng Christmas. At ang prayer ko po talaga is parati ko tong pinapanalangin na makasama ko po talaga yung pamilya ko po dito. Yun lang po. Amen, amen. Oo. This is the time to share what the true essence of Christmas is. No, it's not yung magpaputok ka ng mga baril dyan or whatever. No, but it is the time to still continue to worship ang ating Panginoon. Okay, that's the true na essence ng ating Christmas na sinasabi natin. All right, so I hope that this morning, mga kapatid, mga minamahal naming mga kasama dito sa Facebook, ayan, mga interns is Sir Kevin, and kita ko Sir Kevin, Ma'am Myra, Ma'am Rhea, sino pa? Ay, si Ma'am Maricel, ayan, Vicky, Sir Salvador Bore, and Ma'am Heidi, Ma'am Agapita, ayan, Sir Gilbert Hofer, okay. Sir Tom, ayan. Good morning sa inyong lahat. So, ayan, I hope this morning is meron tayong ulit natutunan. Nag-overtime tayo ng konti. Okay, that's okay. And see you mamayang midweek service natin. Okay, so thank you dyan sa studio, Ma'am Cherry, si Rhea, tsaka si Sheila, and of course si Brother Mark sa ating technical, okay, na still in love with the ministry. Loko-loko niyo si Sir Mark. Ayan, si Sister Krisha, good morning sa inyo dyan. Okay, sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa aming narinig. Thank you for the wisdom, O Lord, and sa aming natutunan. May we see the true essence of Christmas again, O Lord, for this season. Thank you sa lahat ng mga nagsubaybay and nakinig, O Lord, naway we are all blessed this morning. Keep safe, all of us, O Lord, as we go to our respective na trabaho, mga nag-aaral, O Lord. I even pray sa final exams ng mga interns na mga ito, mga college students, please give them diligence sa kanilang pag-aaral, dakilang Diyos, and we see the fruits also ng kanilang pag-aaral ngayong trimester na ito. We thank you for this opportunity again, O Lord, to listen and to hear your words. We pray for our service mamayang hapon, Almighty Father. We thank you again and we give you back all the glory and praise. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning sa inyo dyan. Thank you.
bless po. Bye-bye. Morning.